Malakas ang bulong-bulungan matapos kumalat ang balita tungkol sa di umano'y pagkakabugbog ni Bulacan Governor Daniel Fernando kaugnay ng isang alleged road rage incident laban sa presidential son na si Vini Marcos. The Philippine Showbiz List presents detalye ng di umano'y pagkakabugbog ni Daniel Fernando laban kay Vini Marcos. Malacanang dismissed alleged harassment incident linked to president's son. Mariing pinabulaanan ng Malacanang ang kumakalat na ulat na nagsasabing hinarang at umano'y hinaras ang convoy ng isa sa mga anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isa pang motorcade na sinasabing nakarehistro sa Bulacan. Ayon sa Presidential Communications Office, walang naganap na insidenteng kinasasangkutan ng sinumang anak ng Pangulo noong February 22, 2026. Ipinabatid ito ng Office Secretary sa pamamagitan ng mensahe sa mga mamamahayag at nilinaw na walang katotohanan na naturang balita. Sa kumalat na salaysay online, may umano'y sakay ng sasakyang rehistrado sa Bulacan na bumaba habang may dalang baril sa gitna ng sinasabing engkwentro sa kalsada. Idinagdag pa sa ulat na may tatlong sasakyan na humarang sa dinaraanan ng convoy ng anak ng Pangulo at may tinatayang 15 lalaki na bumaba mula sa mga sasakyang iniugnay sa isang bayan sa nasabing lalawigan. Ayon pa sa parehong bersyon ng pangyayari, sinasabing sinakop ng mga sasakyan ang tatlong linya ng North Luzon Expressway kaya napilitan umanong mag-overtake ang sinasakyang sasakyan ng anak ng Pangulo na siya raw naging dahilan ng tensyon. Gayunpaman, walang ibinigay na dagdag na detalye ang palasyo at muling iginiit na walang naganap na ganoong insidente na may kinalaman sa alinman sa mga anak ng Pangulo. John Vic denied threatening Daniel. Sa ginanap na media conference noong February 24, 2026, ipinaliwanag ni John Vic Rimulya ng Department of the Interior and Local Government ang panig niya hinggil sa isyong kinasangkutan ni Bulacan Governor Daniel Fernando. Sinabi niya nagkaroon sila ng pag-uusap sa telepono at iginiit na walang naganap na pagbabanta laban sa gobernador. Ayon kay John Vic, ang tanging hakbang na kanyang ipinagawa ay ang verification ng mga lisensya ng baril ni Daniel upang matiyak ang bisa ng mga ito. Sa pagsusuri, tatlong armas ang natukoy at isa ang iniulat na nawawala kaya patuloy itong hinahanap. Matapos ang naturang hakbang, ang Land Transportation Office naman ang nagsagawa ng hiwalay na investigasyon kaugnay sa usapin. Nilinaw din ni John Vic na walang isinagawang raid sa tahanan ni Daniel at itinanggi ang kumakalat na pahayag na nagbanta siya ng pagkumpiska ng mga baril at sasakyan nito. Dagdag pa niya, maayos ang naging takbo ng kanilang pag-uusap. Inirekomenda rin ni John Vic na sa Police Regional Office 3 kunin ang iba pang detalye dahil doon umano dinala ang mga sasakyan at baril na may kaugnayan sa issue. Binigyang diin niyang hindi mahalaga kung sino ang sinasabing nasangkot sa insidente. Ngunit nabanggit niyang may mga reklamo na umano noon pa tungkol sa asal sa biyahe ni Daniel sa North Luzon Expressway kung saan sinasabing nasasakop ang ilang linya ng daan. Para sa kanya, mali ang ganitong gawain anuman ang pagkakakilanlan ng apektadong panig. Ibinahagi rin ni John Vic na dating governor ng Cavite ang isang nakakatawang pangyayari kung saan nagkamali siya ng tawagan sa telepono. Sa halip na si Daniel, ang nakontak niya ay si Dan Fernandez, isang aktor at dating congressman mula sa Laguna. Agad naman umano niyang naitama ang pagkakamali matapos sa pagtanto ang pagkakapalit ng pangalan. Daniel appeared in public with no signs of severe injury. Nagpatuloy sa pagtupad ng kanyang tungkulin si Daniel sa Bulacan Capitol noong February 26, 2026 sa gitna ng kontrobersyang may kaugnayan sa umano'y road rage incident. Pinangunahan ni Daniel ang pamamahagi ng scholarship para sa kabataan kasama si Vice Governor Alexis Castro. Sa naturang okasyon ay hindi tinalakay ni Daniel ang issue kaugnay ng sinasabing insidente sa expressway at umiwas siya sa pagbibigay ng pahayag sa media. May kumalating aligasyon na nagkaroon umano siya ng pinsalan sa mukha matapos masangkot sa insidente kasama ang isang mataas na opisyal ng national government. Gayunpaman, sa kanyang pinakahuling pagharap sa publiko ay wala namang nakitang bakas ng pasa o pamamaga sa kanyang mukha. Ramon insisted Daniel was beaten by a government official. Ang muling pagharap sa publiko ni Daniel ay itinuring na patunay na kanyang kampo na walang katotohanan ang kumalat na balitang hindi siya lumalabas na sa umunoy pananakit sa kanya ng isang mataas na opisyal. Isang paratang na iniuugnay sa veteran broadcast journalist na si Ramon Tulfo. Dalawang ulit nagbahagi ng pahayag sa social media si Ramon tungkol sa sinasabing pambubugbog at pamamaga ng mukha ni Daniel, kalakip ang mga komentong tumutukoy sa kanyang nakaraang karera bilang dating bomba star sa bold film na Scorpio Nights. Ipinahayag din ni Ramon sa kanyang mga post sa Facebook ang aligasyon na nagkaroon umano ng kumprontasyon dahil sa insidente sa kalsada na kinasangkutan ng grupo ni Daniel at ang sinasabing anak ng Pangulo na si Vini Marcos sa North Luzon Expressway. Iginiit niya na nagresulta ito sa pananakit kay Daniel at pinalakas pa ang kanyang pahayag sa sumunod na post kung saan sinabi niyang ang opisyal ay tila napuruhan din sa social media.
Noong February 27, 2026 ay naglabas si Ramon ng panibagong post matapos kumalat ang larawan ni Daniel habang namamahagi ng scholarship sa mga mag-aaral sa Bulacan. Sa naturang imahe ay walang nakitang pasa o pamamaga sa mukha ni Daniel. May ilan pa rin naniwala sa naunang aligasyon at itinuro ang umbok sa noo ni Daniel bilang umano'y bakas ng pananakit. Subalit batay sa mga lumang larawan mula May at October 2025 ay makikitang matagal na itong bahagi ng kanyang pisikal na anyo. Naglabas din ng video ang tanggapan ni Daniel kaugnay ng pulong nito sa chairman ng Filico tungkol sa planong pagtatayo ng kauna-unahang waste-to-energy facility sa Central Luzon. At sa naturang footage ay wala ring makikitang senyales ng pinsala sa kanyang mukha. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!